Martes, August 22, 2023. Tagumpay na nakapag-resupply ang Philippine Coast Guard sa military outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal matapos ang pangaharang ng China noong August 5 kung saan gumamit sila ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas. Tinuliksa hindi lang ng Pilipinas kundi ng ibang bansa ang pangaharang na ginawa ng China sa resupply mission ng Philippine Coast Guard. Ang pag-angkin ng China sa South China Sea ay dahil sa ibinibida nilang 9-dash line o 10-dash line as of August 2023. Ngunit saan nga ba nagmula ang historic claim ng China sa South China Sea para pagmula ng 9-dash line o 10-dash line? Sa unang episode ng LMB, alamin natin ang backstory ng China at Pilipinas sa pinag-aagawang katubigan sa South China Sea. Para maintindihan ang mga pangyayari sa South China Sea, mag-history lesson muna tayo tungkol sa China. Bago ang modernong panahon, nagkaroon ng 13 major dynasties ang China. Ilan sa mga ito ay ang Xia Dynasty noong 2070 BC hanggang 1600 BC, ang Qin Dynasty noong 221 BC hanggang 206 BC, ang Han Dynasty noong 206 BC hanggang 220 AD, ang Ming Dynasty noong 1368 AD hanggang 1644, at ang huling dynasty kung saan naging pinakamalawak ang teritoryo ng China, ang Qing Dynasty, na nagsimula noong 1644 at nagtapos noong 1912. Sa panahon ng Qing Dynasty ay nagkaroon sila ng giyera laban sa imperyo ng Japan mula 1894 hanggang 1895 na natapos sa pagkatalo ng China. Tinawag itong First Sino-Japanese War. Ang pagkatalo ng Qing Dynasty ay naging mitya ng revolusyon sa pangunguna nila Sun Yat-sen at Kang Youwei. Nais silang pabagsakin ang sistemang monarkiya ng Qing, at sa taong 1912 nga ay nagtapos ang Qing Dynasty at naitatag ang Republic of China o ang ROC. Hindi naging madali para sa ROC na pag-isahin ang bansa. May mga riyong hawak ang mga warlords na hindi kumikilala sa national government. Noong 1937, nagkaroon ng panibagong gera sa pagitan ng ROC at ng Imperyo ng Japan, ang Second Sino-Japanese War. Ito ay pumaloob sa World War II na natapos noong 1945 sa pagsuko ng Japan matapos pasabugan ng Amerika ang Hiroshima at Nagasaki gamit ang atomic bomb. Pagkatapos ng gera, nanatiling mahina ang pamahala ng ROC, kaya't noong 1949 ay nagwagi ang Chinese Communist Party sa isang civil war. Dito na naitatag ang People's Republic of China o PRC. Ang mga pinuno naman ng ROC ay tumakas papuntang isla ng Taiwan upang sana magpalakas at bawiing muli ang mainland China. Pero nung mapagtanto nilang di na nila kayang muling mabawi ang mainland, nagpasya na lamang silang i-modernize ang isla. Palaging bukang bibig ng China na sila ay may hindi maipagkakailang otoridad sa mga isla ng South China Sea at mga karatig na katubigan. Ang otoridad o sovereignty na yon ay dahil daw matagal na ang mga aktibidad nila sa South China Sea mula pa 2,000 years ago. Kung mapa ang pagbabasihan ayon sa sarili nilang Atlas of Ancient Maps of China na inilabas nila noong taong 1990, ang isla ng Hainan ng pinakatimog na bahagi ng dating Tang Dynasty noong 1100. Batay din sa mapa ng Song Dynasty noong taong 1136, ng Yuan Dynasty noong 1343, ng Ming Dynasty ng 1389 at ng Qing Dynasty ng 1912, ang pinakatimog na bahagi ng kanilang bansa ay ang probinsya at ang isla ng Hainan. Wala sa mga mapa ng China noong panahon ng mga dinastiya ang nagpapakita ng mga isla ng Spratlys o Scarborough. Importanteng malaman na walang malinaw na definisyon ng terminong historic rights o historic waters sa larangan ng international law. Ngunit kung titignan ang mga proklamasyon ng China dahil daw sa pangingisda ng mga sinaunang Chino sa lugar kaya't sila ang may karapatan sa South China Sea. Ngunit ayon sa Permanent Court of Arbitration o PCA, ang kasaysayan ng paglalayag at pangingisda sa labas ng territorial sea ay hindi sasapat na maging basehan ng historical right. Noong 1932, unang idineklara ng Republic of China sa kanilang liham sa France na may hawak noon sa Vietnam at Laos ang pag-angkin nila sa Paracel Islands. Ang Paracel Islands ay nasa timog ng Hainan at nasa kanang bahagi ng kasalukuyang Vietnam, at noong 1943 inilabas ng Republic of China ang China Handbook. Dito nila opisyal na inihayag na saklaw ng kanilang teritoryo ang Paracel Islands. Take note, hanggang Paracel Islands lang ang sinasabi nilang saklaw ng kanilang teritoryo. Sa pagtatapos ng World War II noong 1945, kung saan naging hawak ng Japan ang buong South China Sea, naiwang walang bantay ang mga islang pinag-aagawan ngayon. Noong 1946, naglabas ang Republic of China ng
updated na China Handbook na nagsasabing ang pinakatimog na bahagi ng kanilang bansa ay hindi pa sigurado dahil ang pagmamay-ari ng Nansha Islands o ng Spratlys ay pinag-aagawan pa sa pagitan ng Pilipinas, ng France at kanilang bansa. At sa unang pagkakataon noong 1948, idinugtong ng Republic of China ang katubigan at mga isla ng South China Sea sa kanilang mapa sa pamamagitan ng 11 dashed line. Matatandaan sa history lesson natin kanina na noong 1949 ay may bagong gobyerno ang China, ang People's Republic of China. Kaya't sa pagtakas ng mga pinuno ng Republic of China sa isla ng Taiwan, bukod sa mga gintong itinakas nila papuntang Taiwan ay isinama din nila ang kanilang pag-angkin sa Spratlys at Paracel Islands. Sa taong 1952, in-update ng PRC ang kanilang mga mapa upang magpakita na lang ng 9 dashes. Noong 1974, ginamit ng PRC ang sigalot sa Vietnam upang sakupin ang kabuuan ng Paracel Islands. At noong 1988, nagkaroon ng sigalot sa pagitan ng PRC at Vietnam sa Johnson South Reef kung saan may mahigit na 60 Vietnamese ang namatay. Noong 1988 din, inagaw ng PRC ang Subi Reef mula sa Pilipinas. Ang Subi Reef ay nasa Spratlys at ito ay nasa 400 na kilometrong layo lamang mula sa kaliwa ng Palawan. Sa taong 1995, sinakop ng PRC ang Mischief Reef na may 200 kilometro ang layo mula sa kaliwa ng Palawan. Noong 2012 lang ay nagkaroon ng panibagong tensyon sa pagitan ng PRC at Pilipinas para sa pagkontrol ng Scarborough Shoal na may layong 220 kilometers mula sa Pangasinan. Nagsimula ang militarisasyon sa mga islang hawak ng PRC noong 2015. Gamit ang mga dinurog na corals, nagdagdag sila ng mga lupa sa mga maliliit na isla at mababaw na bato na ngayon ay umaabot na sa 3,000 hectares. Noong 2016 ay inilabas ng PRC ang konsepto ng Nanhai Zhujiao o ang South China Sea Group of Islands kung saan nilagay nila ang Pratas Islands na sa timog ng Hong Kong, ang Paracel Islands nasa silangan ng Vietnam, ang Scarborough na nasa kanluran ng Pangasinan at ang Spratlys sa kanluran ng Palawan sa isang single unit. Sa konsepto ng Nanhai Zhujiao, kung isa man sa mga islang nabanggit ay makikita sa historical records, damay na dito ang iba pang mga isla sa grupo. Ito din ang basehan nila sa pagtawag na internal waters o tubig panloob daw ang mga karagatang naghihiwalay sa bawat isa sa mga islang ito. Kamakailan lang inilabas nila ang kanilang 2023 standard map na may 10 dashes sakop ang buong South China Sea maging ang Taiwan. Mariin din itong inalmahan ng Pilipinas at ng mga karatig bansa niyang may territorial disputes, hindi lamang sa katubigan kundi pati sa kalupaan. Sa punto de vista naman tayo ng Pilipinas, alam nyo ba na bago pa naitala ng China ang 9, 10 o 11 dash line nila, ay meron na tayong patunay sa pag-angkin natin sa Scarborough at Spratlys? Ito ang 1734 Murillo Velarde map, ang isa sa mga argumento ng Pilipinas at siyang basehan na noon pa man ay teritoryo na ng Pilipinas ang Scarborough at Spratlys. Tinatawag din itong Mother of all Philippine Maps. Bukod sa isa ng Guam na dating parte ng Pilipinas, makikita sa mapang ito ang Panacot Shoal o ngayon ay tawag na Scarborough Shoal. Ang makikita din dito ang Los Bajos de Paragua na ang ibig sabihin ay Shoals of Paragua na lumang tawag sa Palawan. Nagtapos ang pananakop ng Spain sa Pilipinas sa 1898 Treaty of Paris kung saan ay nagbayad ng $20 million ang US sa Spain. Ngunit merong mga isla na hawak ang mga Kastila na initially hindi kasama sa Treaty of Paris na kailangang klaruhin. Kasama na dito ang Scarborough at Spratlys. Kaya't nagkasundo muli ang Spain at US sa 1900 Treaty of Washington kung saan isinama na ang mga lugar na to sa teritoryo ng Pilipinas. Nagbayad din ng $100,000 ang US sa Spain para sa kasunduang ito. At sa pagsasarili ng Pilipinas noong 1946 bilang isang republika, tila ba hindi na natin masyadong labantayan ang mga pagmamay-ari natin sa Spratlys. Kaya't noong 1947, nadiskubre ni Philemon Cloma ang mga isla ng Spratlys. Itinatag ng kapatid niyang si Tomas Cloma noong 1956 ang Freedom Land. Ngunit makalipas lamang ng ilang buwan, sinunog ng ROC o ng Taiwan ang mga istrukturang tinayo nila sa Spratlys at sinakop ang isla. Noong 1974, isinuko ni Tomas Cloma sa pamahalaan ng Pilipinas ang pamumuno ng Freedom Land. At noong 1978, naitatag ang Kalayaan Group of Islands sa Spratlys bilang parte ng Pilipinas. Take note na hindi lahat ng mga isla sa Spratlys ay sakop ng Kalayaan Group of Islands ha. Sa kasalukuyan ay merong 200 kataong naninirahan ngayon sa munisipalidad ng Kalayaan. Ang pinakamalaki
pinakamalaking isla sa KIG na sakop ng probinsya ng Palawan. Mahaba at masalimuot ang isyu ng pag-aagawan ng teritoryo sa South China Sea. At gaya ng nabanggit kanina, sa pamamagitan ng 2016 Permanent Court of Arbitration Award, walang bearing ang historical claim ng China at pinagtibay nito ang pagkakaroon natin ng exclusive economic zone. Ngunit sa inaasa ng China, wala ring bearing ang 2016 award dahil patuloy ang kanilang pag-okupa sa ating teritoryo. Baka nga kailangan pa nating ipamana ang resolusyon ng isyong ito sa mga susunod na henerasyon. Pero wag sana nating ulitin ang kasaysayan. Huwag nating kalimutan na may teritoryo tayong atin. Ang teritoryo natin sa West Philippine Sea.